So hello guys, ayan, so sa Aunt Arlene ulit. So malapit na mag 2026. So kailangan natin siyang tawag dito. Paano ko i-manage yung pera ko, i-budget yung pera ko para sa 2026, yung sweldo ko guys. So actually ito ay 2 years ago na sa akin. So i-recycle ko lang siya guys. Tapos bumili ako, kakabili ko lang nito, kaya kailan lang, kakabili ko lang, hindi ko na maalala kung anong araw. So yun, kakabili ko lang siya, kasi ito guys is my, ayan, nakita nyo naman, may lock siya. So itong una ko ay wala. So recycle na kasi ito guys. Tapos so, paano ko ba budget? So yun, pwede nyo siyang gayahin. Hindi ko sinabing as in, tawag doon, yung same amount ang ilalagay nyo para sa ginagawa ko ha. Kasi iba-iba tayo ng mga obligasyones sa buhay, iba-iba tayo ng mga pangangailangan at saka mga, ang tawag dito, sitwasyon regarding sa ating financial. So, yun, at saka sa money management. So, ngayon, isi-share ko lang yung sa akin na ito yung plano ko para sa 2026. So, in-startan ko na nga siya actually. So, para pagpasok ng bagong taon is scary. Parang ako, yung parang positive yung ko pagdating sa pera, kasi kumbaga meron akong ginugol. So yun guys, so pwede nyo siyang maging inspiration. Hindi to pang brag ha. Gusto kong din kayo na para yung 2026 natin ay mapuntahan sa sweldo natin, although may mga pinapadalhan tayo sa Pinas, ganun. So bali, mag-start muna tayo dito guys. So every day off ko, yung lahat ng coins ko, nag-start na ako 3 weeks ago. Nag-start ako, nilalagyan ko yan ng date. Nilagyan ko ng date, November 16, 2025. At ito guys ay mayroon para saan. So kung mapuno ko to, ito ay may mapupuntahan na kung para saan. So parang dapat pag nag-ipon kayo guys, meron kayong purpose kung para saan talaga yung iniipon yung pera, di ba? So ang ginagawa ko guys, so everyday off ko, kung ano yung matira lang na coin sa wallet ko, ilalagay ko siya dito sa garapon. So paglalabas ako, for example kasi guys, ganito yon, base sa akin kunwari lang, ito ay hindi ko pa naman kasi nasastartan talaga yung about sa sahod ko. So ang gawin nyo, every week ako. So for example, so every week ko, 200 ang budget ko, allowance ko para sa akin, 'di ba, sa sarili ko. Every sahod ko tatanggalin ko yung $200. Yun na i-divide ko kasi 4 weeks ako may day off. 4 times a month ako may day off. So i-divide ko yun, yung 200 na yun sa sahod ko, tatanggalin ko yun para sa sarili ko yun. So bali, every day off, meron akong $50 dapat sa isang, tawag doon, isang day off ko. So, yung pang MRT card ko ay, ang budget ko dyan is $10. Hindi na dapat mag-exceed yan. Yun na rin talaga. Pero yung awa naman ng Diyos, hindi na nga kasi ako nagagagala talaga guys. After ko ng mga lang ako sa isang tabi, maglalatag lang ako. Tapos, kain lang ako ng Tapos, yun, may isi-share ako dyan sa inyo, yung hack ko, kung saan ako kumakain, ganun. So, kumakain ako sa mga, okay center na tinatawag. Hindi siya talaga mga fast food. Dati, ganun ako sa mga fast food, medyo mahal, doble ang presyo. So, mas nakakatipid ako sa, sa, yung parang, hindi siya karinderya, parang, yung nasa, basta, may pa-flash ako na video dyan habang So, eto siya. Inistartan ko na siya kasi every week, kasi nag-start na nung kahapon, kasi na ngayon, December 8 na ngayon, diba? So, kahapon, naglagay na ako ng $10 dito. Tuwing day off ko, guys, maglalagay ako ng $10 tuwing day off ko. So, ibig sabihin, kung 4 na beses ako mag-day off sa isang buwan, may $40 dapat akong naitabi. At saan ko kukunin yung $10 na yun? Sabi ko nga sa inyo, may $50 dapat ako. Yung $10, yun yung pang MRT card ko. Tapos yung $10, yun ang ilalagay ko dito. So may natitira na lang akong
$30 para bilhin yung mga anik-anik ko, para sa pagkain ko, at sa kung ano-ano pa. Diba? So, kung matipid ako, kung magagastos lang ako ng $10 para dun sa pagkain ko, may $20 pa ako matitira. Diba? So, dito naman sa unahan naman banda, guys, ayan. So, every sahod ko, guys, maglalagay ako ng ginugol ko ang $200. Ngayong sasartan ko pa siya ngayong December katapusan, pagkasweldo ko, dyan ilalagay ako ng 200 every sahod, $200. So, maglalagay ako dyan. Tapos, ayan o, December, for December yan. May nakalagay akong date dyan. Month. December, January, ayan, hanggang November. Ayan. So, every month yan, lalagyan ko yan siya, guys. So, kung hindi para sa inyo mabigat yung ganong ginagawa ko, pwede nyo babaan. Pwede naman na every month sa sahod nyo ay $100 lang, $50 lang. Walang problema kasi 2 years naman ang kontrata natin. Pero since ako kasi, matatapos na ako, 1 year na lang ulit, tapos na ako sa amo ko. So, nirarush ko na ngayon. Kailangan kasi may purpose to. Kung siguro kung may 2 years pa ako, o kaka-renew ko lang, or start ko lang ng trabaho, kahit $100 lang per month, or 4,500 per month lang, ang masisave ko, walang problema. Kasi 2 years naman yung contract, so mahaba-haba pa yung panahon na iipunin ko. Pero since nga, ako is, 1 year na lang dito sa amo ko, so, nakadepende kung magre-renew ako or hindi. Kaya, mag-renew man ako or hindi, kung ano kapalaran ko, at least meron akong every month na $200 na tinatabi, or 9,000 pesos sa atin. So, nilagay ko dyan para hindi ko makalimutan yung allowance ng anak ko, yung allowance ng 2 anak ko, tsaka yung ni mama ko. Must yan, dapat meron padala talaga yan. Tapos, nakalagay dyan kung anong purpose mo, bakit ka mag-iipon ng every month. So, ang purpose ko dito is pang business ko pag nag-for good na ako. So, pag nag-for good ako sa Pilipinas, may pang business na ako. May pang start na ako, kahit maliit man yan, at least meron na. So, yun purpose ko. So, dito naman, ayan. So, yung sabi ko nga sa inyo, $50 ang, halimbawa lang pwede nyo tong dagdagan, pwede nyo tong buwasan, depende sa pangangailangan nyo. Pwede naman to kung mag-start kayo, sabihin nyo na, medyo hirap pa ako ngayon. So, kahit hindi naman $10, kahit $5 lang per day off nyo, or kahit $2 lang, ang mahalaga meron. Tapos yung ano ba yung purpose ko kung bakit ako nag-iipon ng $10 tuwing day off ko. Ang reason ko dito is pambili ng pasalubong at allowance ko pag nagbakasyon ako sa Pinas. So, yun yung purpose ko, kaya ako nag-iipon ng $10 tuwing day off ko. Kasi guys, nung last na uwi ko nung 2024 December, wala ako masyadong ginastos. Ate ko ang gumastos lahat ng umuwi ko, although 1 week lang naman ako sa Pinas. So yun, ito may reason to. So yun yung purpose nitong ito namang isa ko is may nakalagay yan December. So ini-startan ko na to December, January, February, hanggang, kasi 12 tong parang envelope na to hindi envelope tong ganito niya. So, ngayong December, naglagay ako dito ng $20. Ayan, 20. Ayan, $20. So, kasabi ko nga, pag day off ko every week, lang ako, diba? $50 lang ang budget ko. Halimbawa lang sa akin yun, ha. So, $50 ko, pang MRT card ko yung, pang MRT ko yung, tawag dito, yung $10. Yung $10 naman panlagay ko dito. Tapos yung para sa pambili ng pampasalubong ko, yung $8 na gastos ko yun sa pagkain ko. Tapos yung $20 na sobra, nilagay ko dito. Kasi sabi ko nga every week na may matitira sa akin pera is ilalagay ko dito. Kung ano yung every week na matitira sa $50 ko. Ayun. So, $20 lang nilagay ko dito, guys. Tapos ito, nilagyan ko lang siya. Hindi ko lang talaga pinapawalaan yung wallet ko ng pera. So, $2 nilagay ko dito. Pero tatanggalin ko to, guys. Bago maglinggo, papalitan ko ng $50. Tapos yung $2, ibabalik ko siya dito. Kasi nga, sabi